Panginoon. Let's sing the song, Power of Love.
dakilang Diyos, mapagpalang Ama, marami pong salamat sa mga papuri, Bible study, testimony, lahat ng mga handog at mga panambahan ngayong umaga. Muli, Lord, ay iyo pong pagpalain ang munting bahaging ito na makasumpong kami ng kaunawaan at kapahayagan sa bawat mensahe mo na inihahatid sa amin. Gamitin mo po ang iyong alipin, Lord, at ang bawat isa magkaroon ng spiritual na pagkaunawa sa iyong mga mensahe. Kaya salamat, Lord, ang kapurihan at kaluwalhatian na aming binabalik sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Magandang umaga sa lahat na mga kapatiran, sa ating mga friends, visitors, sympathizers, lahat. Mga kamanggagawa, kasama natin, Pastor Cinco, Evangelist Cinco, from Coron, Palawan. Kasama natin. God bless you, Pastor Cinco, at ang iba pang mga bagong dating na kapatiran, welcome. Si Ezekiel, nandiyan na, welcome. At mga kaibigan nila, Brother Jerry, mga anak niya, andi dito, mga parents yata, kasama rin. Welcome po kayong lahat. At wala na tayo hindi na welcome na mga bisita. At purihin na ating Panginoon ngayong umagang ito. Lahat ba ay masaya sa pagpupuri? Amen. At ng Wednesday po ay napuspos kami sa mensahe. At ito po ay hindi namin maaring tapusin ng Wednesday dahil meron pa diba? Meron pa siyang gustong sabihin at ihayag sa atin sa mensahe na to. Tinake up natin yung tinatawag na subject ng Wednesday, yung 6 agricultural 6 agricultural works ng Diyos sa Palestine. Sa Palestine ay dinidivide nila yung isang taon sa tinatawag na 6 agricultural works para sa kanilang plantation, para sa kanilang agriculture, lahat. Mula sa pagtatanim, pagbubungkal, paki-plus natin yon. Ayan, meron tinatawag sila na 6 in the year. The year in Palestine was divided into 6 agricultural periods. So Palestine, Israel, always representing the works of God, di ba? Or the plan of God. Sabi ng message, what's Israel? Di ba? Kapag nakita nyo ang fig tree, nagbunga na, ay then summer is nigh. Diba? Redemption is near. Can you say amen? Kaya nakatingin tayo po lagi dyan. At praise be to God. At tunay na sinerch ko po ito at tinignan ko mabuti. Ito'y reference ni Barbanam, no, ng ating mahal na kapatid. Yung reference book na ginamit niya. Pero siyempre, every time na binabasa mo yung reference niya, reference book, pumuputok po yung revelation, di ba? Hindi mapipigilan. At dapat po ay makita natin ang posisyon na ito o ang panahon na ating ikinabubuhay. Kasi mamaya, ang tingin mo, sowing time pa rin. Di ba? Pero it is over na pala dahil sa dispensation. Di ba? Sowing time or maaring tingin mo ay harvest time pa rin. Angat mo, Brad. Dito sa pang-apat. Harvest time pa rin. Yun pala, hindi na pala yun ang panahon na ating ikinabubuhay. Diba? Kaya, ayan ay pinahayag mabuti, no? Nung last Wednesday at nakita natin. So, bilang pagbabalik, diba? Pagbabalik, review natin nung Wednesday. So, balik natin dito sa pasimula. Yung una ay sowing time. Month of Tisri. At alam natin sa ating pag-aaral, yung Tisri ay pumapatak siya ng Tisri ay October. Tisri. Sa Hebrew calendar, tinawag siyang Tisri. Okay? At yun ay sowing time. The latter half. Beginning about the autumnal equinox. Okay, and Kislev, the former half. Yung Kislev ay
month na tinatawag na, andyan naman sa ating calendar, di ba? Ay month of December. Okay, the former half. Early rain dew, first shower of autumn. So makita po natin, no, meron sa Bible, sa ating pananaliksik sa Book of Joel chapter 2, merong former rain, then latter rain, di ba? Bago magkaroon ng pagtatanim, yung mga farmers po rito, bago kayo magtanim, di ba, meron muna kayong iintay na unang ulan, di ba? At tinawag yun na former rain. Yung unang ulan, hindi para diligan ang binhi. Yun ay para sa agricultural works, no? Do sa time ng Palestine o maging sa ating time, ay para basahin yung lupa. Babasahin yun. Kasi hahasikan eh. Kasi kung tigang yun, paano mo mahasikan? Diba? Kaya wiwisikan muna ng tubig yun, ng nature, ng kalikasan. Kaya meron tinatawag na ulan. First shower. Yan ang tinatawag na first shower of autumn. So, tinatype natin yan sa day of Pentecost. Okay? Merong tinatawag na unang pagbuhos ng ulan. 33 AD. Diba? Ang mga believers na puspos ng Holy Ghost. Can you say amen? Bago itanim yung butil, yung binhi. Can you say amen? Kaya 33 AD, nabuksan sa kanila yung kaunawaan ng baptism in the name of the Lord Jesus Christ. One God na paniniwala, di ba? Isang Diyos na paniniwala. There is only one God. Baptism in the name of the Lord Jesus Christ. At marami pong mga katuruan na inihayag ang former rain. Yun ang early apostolic teaching. Yun ang former rain. Kaya former is more. Di ba? Yung pinag-aralan natin, di ba? The teaching rain. So, yun ang unang tinatawag na pagbuhos ng ulan. At sa Deuteronomy 32, verse 2, my doctrine shall drop as rain. Di ba? So, rain representing the baptism of the Holy Spirit. Kaya sa early age, 33 AD, type ng tinatawag na agricultural works ng Diyos, di ba? Meron munang babasain muna yung mga tigang na mga puso. Di ba? Para lumambot. Hindi yan papasukan ng salita eh. Pag yan, pusong bato o kaya ayan, tigang. Kailangan basain. Di ba? Pag nabasa na yan, lulusot yung seed. Di ba? Ma-absorb na niya ang seed. Amen. Kaya yung unang works, the sowing time, di ba? Meron din sa agricultural work ng Diyos, ay bubungkalin muna yan. Tapos, ang magpapaulan ang Diyos. Di ba? Kaya yun po, itinanim ang unang butil. Okay? The first shower of autumn, naganap yon. Then, the second works ay yung tinatawag na unripe time. Man of Kislev, the latter half. So, mapansin po natin, yan ay tumitipo sa tinatawag na kapanahunan din ng mga church ages. The unripe time. Ephesians, Smyrna, diba? Pergamian, hindi ko nasumpungan na ang binhi mo ay sakdal. Can you say amen? Kaya sabing ganon. Kaya, anong sabing ganon? Aalisin ko sa iyo ang kandelero. Dumating yung tinatawag na panahon, ng tinatawag na cold season, mas lalo na, Sebat. Diba? Yung cold season ay pwede nating i-type doon sa Thyatiran Church Age na kung saan ay talagang itim. Diba? Total blackout ang Christian Church. The unripe time and the cold season. Okay? At pumapatak siya kung yan ay Sebat, ay February, diba? Yan ang mga panahon na yan. So, kung ating itatype, diba, sa ating kapanahunan, kagaya ng Wednesday, diba, naganap yung tinatawag na unripe time, diba, sa ating panahon na, hindi na as a whole, na church ages, diba, sa bride time. Naintindihan nyo, pag sinabi kong bride time, hindi sa panahon na ng church ages, kundi sa ating ng panahon ng pinag-uusapan. Tinype natin yung tinatawag na harvest time. So, inakyat muna natin, di ba, yung tinatawag na cold season. Then, tinatawag na baba natin sa 2. Ano ba yung 2? Unripe time.
unripe time ay sumakto siya sa panahon ng Kislev. At ang Kislev ay December. Ama? Unripe time, Kislev, the latter half. Okay? So, pag pinag-aralan mo yung Kislev, pumatak ng December. So, hindi accidentally o coincidence, nag-preach ang tinatawag na propeta ng mensahe na, "Sirs, is this the time?" Because ang seed ay unripe pa eh. Diba? December, ang kanyang outline, ang kanyang teksto, 6 seals, 7 seals. Revelation chapter 6. Ipipreach niya, yung tinatawag na Revelation chapter 6. Dahil may vision na, pero wala pa yung appointed time. The seed is still unripe. Nakukuha niyo mga kapatid? December, basahin niyo, "Sirs, is this the time?" Ano na i-preach niya? Ano na i-preach niya noong December? Ang na-preach niya noong December ay yung tinatawag na former half. Diba? Ano yung former half? Yung apostolic teaching. Can you say amen? Yung biblical mysteries na kung saan ng gospel. Wala siyang na-preach na 7 seals. Diba? Natatandaan nyo mga kapatid? Hindi niya man lang naipaliwanag yung white horse rider, red horse rider, black horse rider, pale horse rider noong December 1962, wala siyang mensaheng ganun. Ang minensahe niya lang noong time ng December ay yung tinatawag na mga lost things. At ang lost things ay kasama yan sa apostolic teaching. Kaya ang na-preach niya sa time na unripe season ay former half. Yung former, yung nauna. Diba? Tinatawag natin sa pag-aaral yan na lost things. Nakuha nyo mga kapatid? Lost things, mga naituro na, kaya lang nawala. Nawala sa isip, natabunan. Kagaya ng water baptism. Ang akala ng iba ay Father, Son, Holy Ghost. Kagaya ng Godhead. Ang akala ng iba, Father, Son, Holy Ghost na 3. Sa isip nila. Dahil natabunan. Kaya sa preaching niya nung unripe season, former half, December, yung mga mysteries ng Kingdom of Heaven. Matthew chapter 13. Diba? Naalala niyo yun, mga kapatid? Puro mysteries ng tinatawag na Kingdom of Heaven. Pero wala siyang na-touch na 7 seals. Because the seed is still unripe. Hindi pa hinog. Ano nga anihin mo ron? Gatas pa yun. Diba? Berde pa yun. Although nakita mo na malago na ang field, pero wala pang laman yun. Nakaganon pa. Smarte pa yung mga pananim eh. Diba? Yung mga wheat, tayon-tayo pa. Pag tayon-tayo pa, wala pang kabigat-bigat yun. Wala pang load. Diba? Wala pang maturity. Madaling salita. Kaya sinabi doon sa tinatawag na second stage, unripe time. Sa kanyang title, "Sirs, is this the time?" Prophet siya. Kaya nagtatanong siya, "Panginoon, ito na ba ang oras?" So, walang vindication para sa 7 seals, wala siya na-preach. Ang na-preach niya lang ay yung tinatawag na lost things ng former half na na-preach na rin ng mga apostles. Naiintindihan niyo ba, mga kapatid, ito ating pag-aaral? Titipon natin yan sa bride lahat yan. Then, the cold season. Sebat, latter half. Diba? At yung tinatawag na the word Sebat ay yung word na February. Ano ang naganap ng February? Diba? Naka-hold pa rin. Wala pa rin fulfillment yung vision. Pero, nag-appear na yung mystery cloud sa Arizona. February 28. Diba? Yung visitation, yung tinatawag na vision ng 7 angels na nag-appear sa sky, nag-iwan ng supernatural sign ng cloud sa Arizona. Diba? At na-picturean niya at nalagay sa Life magazine. At sabi niya, ano tong mysterious things na naganap dito? At wala namang cloud, droplets of clouds na nag-exist ng ganyang kataas na 26 miles high. Wala. Ano yan? Yan ay mystery unsolved sa science. February and March. Yan ang mga panahon na kung saan ay cold season. Talagang nakahold pa rin ang tinatawag na mystery. Pero meron ang tinatawag na sign.
Meron ng tinatawag na vindication. So, ano yung tinatawag na Shevat February? Sinerch, the 11th month of the Hebrew year, extending from the new moon of February to March. Assyrian, di ba? Sabatu or si month. So, makita natin, yun yung tinatawag na reference na pwede nating panghawakan. So, unripe time, di ko na nalagay dito yung mga event. Then, after ng May, April, and May, o February and March, nag-start yung tinatawag na harvest time. Okay? Harvest time, the latter half. Yung former half, na-preach niya before 63. Diba? Mystery of the kingdom of heaven, mystery of the 7 stars, mystery, 7 stars, 7 messengers yun. Diba? Mystery of the 7 candlestick, mystery of iniquity, yung 666, pinreach niya lahat yun. Mystery Babylon, diba? Yung the great whore, Revelation 17, pinreach niya lahat ng mystery. Mystery of the kingdom of heaven, yung tinatawag na bride, yung church, yung pala ang tinatawag na true church. Pinreach niya lahat ng mystery. Ang tawag doon, former half ng baptism ng Holy Ghost. Kasi pag ang baptism ng Holy Ghost dumating, may dalang turo. Ako niyo mga kapatid, hindi pwedeng may baptism, tanongin mo, ano alam mo? Wala lang. Kinilig lang ako. Ano yun, mga kapatid? Ang baptism ng Holy Spirit, hindi lang hanggang kilig. Ang baptism ng Holy Ghost ay mayroong daladalang teaching rain. Diba? Anointing ang dala niya, pagtuturo. Sa unang pagbuhos ng ulan, may unang pagtuturo. At tinawag na former half. Then latter half ay ang tinatawag na harvest time. Month of Nisan. Diba? Yan ay April. Alam niyo ba mga kapatid, yung Nisan, yan din yung time ng tinatawag na Passover. Ama, mga kapatid, yan din yung day ng Passover. Yan din yung day, mga kapatid, na yung tinatawag na tumakas si Moses at ang bayan ng Israel sa Egypt. Yan din yung day, mga kapatid, na sila'y nag-offer ng Paschal Lamb. Can you say amen? Na tinatawag na taunang handog. Meron kasi silang taunang handog. Meron silang mga ordinary sacrifice, mga kalapate, mga ganon. Pero pag sinabing Paschal Lamb, covered nyo ng tinatawag na whole year sa Israel. Nakuha nyo mga kapatid? Tinatawag nila yung Passover. At alam nyo ba yan, tinatawag na Nisan na yan, ay yan ang panahon mga kapatid ng kanilang Passover ng Israel. Amen? Kaya nga makita natin, may blood moon. Diba? Nang i-preach ang 7 seals, may blood moon. Diba? May moon na tinatawag na eclipse na naganap. Ama, mga kapatid, may eclipse na naganap. Kaya makita natin, saan na ba tayo? Beginning about the vernal equinox, the barley green Passover. Amen? And Siban former half, wheat ripe at Pentecost. Diba? Ano yon? Siban. June. Diba? Okay, June. So, dito tayo sa tinatawag na harvest time. Anong naganap sa harvest time? Ito yung tinatawag na both the former rain and the latter rain ay binuhos. Kaya inulit niya uli yung preaching niya ng lost things. Kaya noong 1963, nang buksan ng Revelation ng 7 seals, binalikan niya lahat ng lost things at kinombine niya dito sa hidden things. Kaya sa ating breaking, both the latter rain and the former rain, the coming of the combined. Aring nag-iisip-isip yung ating mga ibang kapatid. Ano pinagsasabi ni Pastor? I pray na sana maintindihan natin itong sinasabi ko. Nang mabuksan ng 7 seals, mga kapatid, ipinangaral ang tinatawag na apostolic and prophetic combined. Pinangaral ang lost things at hidden things.
Yung mga natatagong bagay at hindi pa nalalaman ng mundo, binuksan noong 1960, di ba? For the harvest time ng tinatawag na bride seed. Kailangan i-harvest ang bride seed. Paano mo i-harvest kung walang manifestation? Ang manifestation ng harvest ay teaching. Ang manifestation ng harvest ay clear understanding. Sapagkat ang evidence of receiving the baptism of the Holy Spirit is when you can receive the word for your day and age. Anong natanggap kong word kung walang turo? Hindi, sabi lang ng church namin, sumigaw lang eh. Meron na eh. Mga kapatid, sa sabungan po, ang lalakas sumigaw eh. Di ba? Pero wala silang Holy Ghost. Sa mga rally, pag nag-rally yan, di ba? Ang lalakas sumigaw. So, hindi yun eh. When you believe, ang diablo man, naniniwala man eh. Naniniwala din. At nanginginig pa. Kaya sabi nga nila Paul, did you receive the Holy Ghost since you believe? No, sabi niya, we did not receive the Holy Ghost. We only believe that Jesus Christ is the Savior, but the baptism of the Holy Ghost, hindi pa namin narinig yan. So, possible na naniwala ka na, pero wala ka pang baptism ng Holy Ghost. Namali doon ang baptist. Doon namali ang mga baptist at ang ibang mga nominal churches sa kaunawaan sa baptism ng Holy Ghost. Pero tiniyak ng Diyos pagdating sa bride age, hindi mamamali. Dahil ipapadala niya yung tinatawag na former rain and the latter rain in these last days. Sa time ng harvest time. Amen? Harvest time for the seed. Kaya mga kapatid, kala natin ngayon harvest time pa rin. Hindi na. Sa panahon ni Brother Branham, 1963, naganap ang harvest time. At sa other side na 1963, hindi na po natin matawag na harvest time. Nakuha nyo mga kapatid? Dahil lumagpak ang harvest time, 1963, month of Nisan, April, nabuksan ang 7 seals. Yun yung highlight. Diba? Yun yung highlight ng preaching ng 7 seals. Oh, glory to God. Hallelujah. Then, after ng tinatawag na revealing ng tinatawag na 7 seals, kasi yung 7 seals, mga kapatid, ay Book of Redemption. Doon nakita ni John ang kanyang pangalan, nakasulat pala. Can you say amen? Dahil umiyak siya. No man is worthy to open the book and to look the seals thereof. Walang makakita. Walang makapagpatotoo kung sino yung mga naligtas. Oo, may korderong pinatay sa krus ng Kalbaryo, pero sinong pinatutungkulan ng kaligtasan? Walang nakasisiguro, walang nakakaalam kahit isa. Kaya si John ay umiyak. Can you say amen? Dahil walang magpapatotoo, walang magsasabi at maglalabas ng abstract. Ang abstract ebidensya. Abstract title deed to eternal life. Parang titulo. Sa'yo ba yan lupang yan? Oo, mula pa nung lolo ko, minana na namin yan sa lolo ko. Sa lelang ko. Ganoon. Panahon pala ng Kastila, amin na yan. But where is the title? Wala nasunog sa panahon ng Hapon. So wala kayong ebidensya. Diba? Hanapan ka ng ebidensya eh. So yung titulo ay tipo ng tinatawag na abstract title deed to eternal life. So yung opening ng 7 seals na naintindihan at na-reveal sa bride ay pinangahawakan nating titulo. Tanong nga ng brother Joseph ng Sunday, ano bang ebidensya na kayo ang bride, na tayong mararapture? Ang bride ay may ebidensya. At ang ebidensya ng bride na silang mararapture dahil hawak nila ang abstract title deed to eternal life. Pruweba bang gusto mo? O eto ang tinatawag na CR. Peki, baka peki ito i-verify mo. Saan mo i-verify? Back to the Word. Can you say amen? Dahil yung tinatawag na reference ay Word, ang Bible. Diba? Kaya sabi nga ni Brother Branham, kung may mga salita akong sinasabi na hindi nyo masumpungan sa Biblia, accuse me as a false prophet. Pero kapag yan ay nag-reflect lahat sa Biblia na sinasabi ko, vindicated truth, believe the truth. Can you say amen? So, ang abstract title deed to eternal life na nabuksan noong 1963 ay ang ating karapatan, ang ating titulo, ang ating tinatawag na tinatayuan at pinanghahawakang titulo na tayo ang irarapture, na tayo ang bride at hindi ang denomination. Denomination goes to chaos.
Diba? At sa tribulation. But the bride, specific po yun. Ira-rapture yun. Can you say amen? Dahil nakita niya ang pangalan niya sa abstract title deed to eternal life. Subukan mong i-preach ito sa denomination pag hindi sila part ng mensahe, magwa-walk out. At sasabihin, wala akong interest, puro kayo mystery, puro na lang kayo hiwaga. Alam niyo ba mga kapatid, ang bride ay hiwaga? Di ba? Siya ang hiwaga ng Diyos na nahayag kay Kristo Jesus. Can you say amen? Kaya pag binuksan ang abstract title deed to eternal life, ang mga mensaheng ito ay sasabihin mo, bahagi ko yan. Pastor, nag-aalab ang aking mga puso. Pag Day of Pentecost, di ba? Habang nangangaral si Peter, they were pricked in their heart. Tumama. Tumago sa aming puso ang pangangaral ni Peter. Bakit? Bahagi sila ng mensahe. Ang Pariseo, bahala ka dyan, Peter, kasi share mo na yan. Wala kaming pakialam sa turo mo. Di ba? Naalala nyo ba si Elijah? At saka yung mga sons of the prophet sa Gilgal, sons of the prophet sa Jordan. Elisha, ikaw caught up na. Si Elijah, alam mo ba yun? Oo. Kaya nga, sinusundan ko at hindi na ako umihiwalay. How about you? Gilgal brethren. How about you? Jordan brethren. How about you? Diba? Yung tinatawag na, ano pang isang lugar yon? Tatlong place yun eh. Diba? Bethel, Gilgal, tama ba yon? And then Jordan. Okay, mga place na kung saan may mga prophets din, may mga denomination. Alam nila may rapture. Pero bakit hindi sila sumama sa mensahe na yon ng rapture? Diba? Alam din ng mga alagad, Panginoon, marami rin iba na nagpipreach sa iyong pangalan. Hayaan nyo lang sila. They're not, if they are not against us, diba? Hindi sila laban sa atin, kasama natin. Kaya marami din tayong kasama outside this group, kaya lang ang problema, they will miss the rapture. Nasa ibang covenant sila ng salvation. Naintindihan nyo yung 5 covenants ng salvation? Mabubuhay sila doon sa sa time ng resurrection. Doon nila marireceive ang white robes. Naunawaan nyo mga kapatid, to be in the rapture, kinakailangan ikaw ay nasa mainan ng Diyos before the foundation of the world. Kaya ang bride na tinawag dito sa bride age, amen, ay na-appreciate at na-accept nila yung message ng harvest time. Pagka-preach ang message ng harvest time, kaagad-agad, judgment time. Hindi sa atin, sa mundo. Nakukuha nyo, naiintindihan nyo? Kasi nabuksan na eh. Nabuksan na yung hiwaga, nabuksan na yung tinatawag na plan of redemption, natawag na ang mga pipiliin sa pamamagitan ng mensahe. Kahit hindi pa napapanganak. Sa foreknowledge yun ng Diyos, ikaw ay anak na. Diba? But when you heard this word, amen, ano ka? Ikaw ay identified na kagad na bride. Pag narinig mo. Can you say amen? Hindi sinusukat kung ganong lalim ang narinig mo o ilang porsyento na mensahe ang naintindihan mo. Ang mahalaga, narinig mo ang iyong mensahe sa iyong araw. Kasi yung mga paano yung ating mga kapatiran na no read, no write, mga kapatiran nating grade 7, pastor, hindi naman kayang himay-himay niya mga sinasabi mo. Pero narinig nila ang mensahe. Diba? Sila'y included doon sa kapahayagan na yun. Yun ang abstract title deed to eternal life. Yun ang baptism ng Holy Ghost in these last days. Kaya 1963, when the evening time come, ang token ay i-apply. Diba? Nisan, Passover, sabing gano'n ng Panginoon, sa hating gabi, magpapatay kayo ng isang tinatawag na lamb or ram. Kukunin ang dugo. Ama, hating gabi yun. At ipapahid sa mga bintana at pintuan, sapagat sa hating gabi, midnight, dadaan ang angel of death. When I see the blood, I will pass over you. Kaya, ang madaanan na sambahayan na walang dugo ay kahatulan. Judgment time. Kaya pag na-reveal ang 7 seals, kaagad-agad, yun ay judgment time to the world. Denomination is already finished.
Naintindihan nyo, mga kapatid, dahil sinabi sa message ni Verba, denomination will receive the mark of the beast. Kaya ang gagawin ng mga ibang believer inside the denomination, hindi magpapatatak. Ka-come out sila sa denomination, mag-i-independent. Kaya sila yung huntingin like dogs. Mga police virgin na hindi natatakan ng 666. At sila'y makikipaglaban. Kasi ang teaching ng pastor nila, post-trib. Diba? Yun ang unawa nila. Tinuturo yun ng kanilang mga pastor. Kaya sabi, makikita namin si Lord na mukhaan sa time ng tribulation. Correction. Sa time ng tribulation, hindi na rapture yun. Yun ay second coming of the Lord. Tapos na ang rapture doon. Yun yung tinatawag na pagbaba niya na sa millennium. Nakukuha nyo, mga kapatid? Kaya nga, merong tinatawag na sequence yung coming na yan, na tinuturo. So, dito sa harvest time is over, merong ika-6 stage. Yun ang tinatawag na summer. Tama ba yun? Sultry. Tama. Summer. Number 5 pa pala yun. Summer. Ibig sabihin, bakasyon na. Saiban, latter half, Ab, former half. So, Saiban and then Ab ay tinatawag na June, Saiban. Then Ab is August. Alam niyo po ba, tinatawag nila yung tinatawag na panahon na yan. Alisin mo muna, Brad. Sa number 5, summer. The total absence of rain. May season, mga kapatid, kapag na-pour out na yung baptism ng Holy Ghost, magkakaroon na ng tinatawag na summer. At yun ang tinatawag na total absence of rain. Now, kapag nakita nyo na ang fig tree, di ba? Nagbunga na. When you see the fig tree, di ba? Bear, fruit, summer is nigh. Pag ang Israel, mga kapatid, nag-gathered na, pag ang Israel nag-alay na sa kanilang temple, Mount Temple, kapag ang Peace Covenant nag-start na, kapag ang, di ba, nag-start na yung tinatawag nating blood moon ng Israel, di ba, ano daw ang mangyayari? That is summertime. That is the total absence of rain. Ang total absence of rain, mga kapatid, pansinin natin, ay may titipo natin sa time na wala ng baptism ng Holy Ghost na magaganap sa Gentile bride. Outside the bride. Wala na. Wala nang tinatawag na new birth na matatanggap ang tinatawag na denomination sapagkat ang new birth ay nasa bride. Can you say amen? Kung mananatili ka inside the denomination, wala nang new birth doon. Wala nang preaching ng new birth. Wala nang Holy Ghost baptism doon sa kanilang panahon. Pastor, ba't naiyak sila? Holy Ghost yun sa flesh. Holy Ghost yun sa spirit realm. Pag umaawit sila, inspired sila. Holy Ghost yun sa spirit realm. Pero sa soul realm, wala na. Dahil ang baptism lang ng Holy Ghost, magaganap sa bride. Sa time ng harvest time. Ng Diyos, magdidil sa soul. Can you say amen? Pero yung Holy Ghost sa flesh, nakakalat yun sa buong mundo. Pero yung rain, tandaan nyo, pag sinabing rain, means teaching. Nakukuha nyo, mga kapatid? So, wala nang tinatawag na teaching, fullness, outside the bride. Wala na. Hindi na sila makakakuha ng tinatawag na baptism ng Holy Ghost outside the bride. Kaya sabi doon sa Matthew 25, pumaroon kayo sa nagbibili para lang sa amin ito. Can you say amen? Kaya umalis ang foolish virgin, naganap ng nagtitinda ng baptism ng Holy Ghost. Sabi sa Isaiah 55, without money and without price. Diba? Eat and drink. Diba? Ito ay binibigay ko at pinamimigay ng libre. Pero kung hindi ka nakatalaga dyan, i-ignorin mo yan. Lalampas lang yan sa iyong ulo. Diba? It will go over the top of your head. Ano yun? Ano yun? Ba't na-revive sila? Ba't ako hindi? Nakuha nyo, mga kapatid? Lumalabas lang sa ulo ng foolish virgin ang mga mensahe. Hindi nila yun binibigyan ng tinatawag na atensyon. Kaya yun ay summer time.
Kaya sa time ng summertime, mga kapatid, ito yung tinatawag na panahon na total absence of rain. Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya hindi po tayo nagpipresume na kagaya ng denomination na go into all the world and preach the gospel to the uttermost part of the earth. Tapos na po ang ministry na yun. Nagampanan na yun ang tinatawag na mga nauna sa atin. Diba? Naganap na yung panahon ng harvest time sa simula kay John Wesley. Sila yung Revelation 14 na nag-aani. Sila Luther, sila Wesley, at ang Pentecost, sila yung tinatawag na 3 angels na nag-preach ang tinatawag na harvest hanggang pang-apat, si Elijah, Revelation 14. Tama, mga kapatid? Sila yung nag-harvest ang tinatawag na seed sa 7 church ages. Yung ika-apat, mga kapatid, na anong tawag dito? Harvesting angel ay ang isinisigaw, di ba? Come out of here, my people. Na wag kayong tumanggap ng mark of the beast. Revelation 14 yan. Yung ating pinag-uusapan. Okay? Kaya kung babasahin mo yun, meron doon 3 angels na nagpipreach. Di ba? Nangangaral. Angel means messenger. Kaya ang unang messenger, si Luther. Ang pangalawang messenger ng Revelation 14, si Wesley. At ang pangatlong messenger, mga kapatid, ay ang Pentecost. Di ba? Yung part ng tinatawag na ministry ni Brother Branham, nag-preach siya sa Pentecostal people. Nag-preach siya, mga kapatid. Kaya nag-warning siya ng mark of the beast. Amen? Kaya naganap na sa kanilang panahon yung tinatawag na harvest ng ages. Pero pati ng 1963, naganap yung full fruition. Sabi ni Brother Branham, this is the full fruition of the baptism of the Holy Ghost. Ito na yung tinatawag na kapunuan ng tinatawag na pang-ani. Pag-ani na ginanap sa bride. Amen. At ito ang token. Kung i-preach na ang kapunuan ng mensahe at turo, ang tawag po doon token na. Yung token sa LRT, MRT, pag hindi ka tutubos ng token, hindi ka makakapasok kahit may pera ka, kahit mayaman ka. Diba? Kinakailangan may swipe ka ron na token. Diba? Hindi bubukas yung tinatawag na gate na yon. Kailangan may swipe ka. The same din, mga kapatid, sa message, kailangan may token ka. Ang token ay representing the blood of Jesus Christ, representing the message of the hour. Diba? Kung wala kang token, yung death and destroying angel, bibiktimahin ka. Kaya yung third part of the living things, third part of men were killed by the plagues. Diba? O fourth part. Sapagkat sila ay walang token. Naku nyo, mga kapatid, every green leaves, every green grass, leave it alone. Diba? Sabi sa message, itira mo ang third part para yan sa mga token. Diba? Para yan sa mga bride na nasa lupa pa, kumakain pa ng green leafy vegetable. Kaya wag mong salantain. Wag mong salantain ang bahagi ng karagatan. Mahilig sa seafoods, yung mga bride. Diba? Yung mga Israel, kumakain pa rin. Kaya wag mong pestihin ang tinatawag na third part ng living things. Nasa lupa pa ang bride. Pero pagdating ng judgment time, okay, sige, salantain mo na lahat. Wala na ang bride yan. Kinuha na. Kaya tinitira. Tayo ay sealed under the seals, pero ang wicked sealed under the vials. Doon sila nakakonekta. Huwag kayong matakot yung mga mysterious diseases. Huwag kayong matakot, di ba? Biological, chemical weapon. Huwag kayong matakot dyan. Hindi tayo dyan silyado. Di ba? Hindi tayo part niyan. Kahit sumabog pa yan sa tabi mo, hindi ka maano dyan eh. Dahil hindi ka dyan silyado. Silyado ka sa 7 seals. Sa rapture. Can you say amen? Hallelujah. Oh, glory to God. Then after ng summer, ano yung sinabi sa summer? The total absence of rain. Kaya mapansin natin, mga kapatid, sa panahon na yan, nanamlay yung revival sa time ng summer. Diba?
nanamlay yung tinatawag na revival. Sapagat meron ng total absence of rain. Pero sa bride, hindi nanamlay. Diba? Every day sa atin, revival. In-explain ng message ko anong revival. It is the same quantity. Quantity ba? Tama. The same volume of water. Walang dinagdag. Pero inuga lang siya ng wave. Kaya siya tumataas. Diba? Inuga lang siya ng wind. Tinulak siya ng wind para siya tumaas, ma-revive. Diba? The same baptism ng Holy Ghost na na-reveal ng tinatawag na panahon ng Nisan or April, the same Holy Ghost na nag-open ng revelation ng tinatawag na message noong 1963 ang nasa atin, pero nire-revive yan ng wind. Diba? Wind representing din sa teaching. Pero merong wind of doctrine of men. Hindi tayo nare-revive doon. Pero meron tayong wind ng Holy Ghost. Nakuha nyo? Rushing mighty wind. Amen. Yun yung tinatawag na Holy Ghost para sa atin. So, i-revive yung water. Mari-revive yung tubig. Pinaliliwanag niya kung anong ibig sabihin ng revival. Kasi sa iba, nauubos na ang oil ko, Brad. Langisan mo uli ako, Lord, ng pagtuturo. Sasabihin ni Lord, yung tinuro ko nun, yun din yun. Kailangan mo lang ng spiritual revival. Kasi wala kang fellowship, wala kang sharing sa iyong brethren, kaya ikaw ay nagiging idle. Tigil. Diba? Walang quickening. Pero yung mga bride na lagi nagtitipon-tipon na hindi natin kinakalimutan kagaya ng ginagawa ng iba. Hebrews 10:25, sila yung nare-revive. Where the eagles gathered together. Diba? Meron pong revival na magaganap. Kung nasaan ang carcass. Carcass is word. Carcass is the revealed word. Andun ang mga agila. Ang agila ay bride. Amen? Kung nasaan naroon ang world, nandoon ang tinatawag na mga uwak. Diba? Nagkakatip lang. Uy, may concert ba dyan? Sige, halika na. Dalo tayo. Diba? Oh, marami ba yung pa-premyo at pa-bonus? Sige, dalo tayo. Diba? Nandoon sila sa mga activities ng sanlibutan. Pero ang bride nandoon sa revealed word. Kung nasaan naroon ang Paschal Lamb. May Paschal Lamb din tayo. Hindi lang ang Israel. Ang Paschal Lamb natin ngayon ay si Christ na Word. Diba? Sapagat ano ba ang essence ng Paschal Lamb? Sabi ng Paschal Lamb, except you eat my flesh and drink my blood. Paano mo kakainin yun? Nasa heaven na yung corporal body ng ating Panginoon. Diba? Sabi niya ngayon, except you eat my flesh and drink my blood. Tuyo na yung blood niya sa Calvary, sa Golgotha, 2,000 years ago. Tama? So, ang blood niya ay ang kanyang Holy Spirit. Ang message niya sa ating time, ang kanyang flesh. Kaya, eat my flesh. Eat my message. Partake my message. Receive my message with all your hearts. Kaya, yun ang naganap nung tinatawag na Passover. Then, the next thing ay ang summer. The total absence of rain. Amen? Ito na yung gleaning time. Gleaning time. Ito na yung tinatawag na winnowing time. Babasa lang ako ng isang quote pagdating sa gleaning time and winnowing time. Pero kung maunahan mo ko dyan, Bradyo, mas magaling. Diba? Gleaning time and then winnowing time. May quote po sa mensahe na pertain dito sa summer time. Tinawag ito ng message na gleaning time or winnowing time. Dito, Pastor Cinco, na-shock yung end time world. Dahil sabi ng message, dito sa gleaning E94, our Heavenly Father will bring to you this afternoon the fruits of the gathering, the land. Has been harvest long ago. And we're gleaning as root. So ang harvest, tapos na raw sa mahabang panahon. 1963 po. Hindi pa po ako pinapanganak.
ipinangaral na ang 7 seals. Ang harvest time ay naganap na. Nakuha nyo mga kapatid? Ito'y mahabang panahon. Paano nyo ipapaliwanag yan? The land has been harvest long ago. And we're gleaning as Ruth. Di ba si Ruth ay type ng bride? Si Ruth ba ay Gentile? Yes, siya ay Moabite, tayo ay Gentile. Ang ginagawa natin ay kagaya na lang kay Ruth, gleaning, namumulot-mulot na lang. O si Brother Joseph, napulot sa Tektite. Di ba? Wala namang planong bumaba biglang bumaba. Nasaan ba yan? Nagbabaptize in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, ito yung longing sa aking heart. Pagbaba niya, may Brother Nonoy, nanunuyod ng pasahero. Walang pasahero Gumagapang. Di ba? Nag-change ng signboard. Di ba? Nag-change pa para makuha kahit isa. Sakay si Brother Joseph kahit hindi yun ang direksyon niya. It's gleaning time. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid yung conversion. Hindi na mass conversion ngayon. Gleaning. Pa isa-isa na lang. Sabat ito ang panahon ng summer time. The land has been and harvest long ago and we're gleaning as Ruth. How many are evangelists, brethren, know these things? Our brother Tommy Hicks here and brother Oral Roberts and Billy Graham, how that they know that we're just gleaning in America. Noon pa yun. Sa Amerika, namumulot sila. See, if we can find a stock here or there, we know the end is at hand. Amen. Hallelujah. Then, another quote. Okay? Yung pinakamabigat na quote. Ha? Yan na. Yung pinakamabigat na ng quote na sila ay nagpe-presume na it is still, anong tawag dito? Sowing time pa rin. Pero, it is over. 7 days nang nakaklose, yun tinatawag na ark. Yun na ang pinakamabigat na quote. Kasi, di ba, dapat ilabas na yung pinakamabigat, pinakahuli. Yan. Isang quote bago doon, it's tightening. And when the time comes and the press comes to a place to where you press out, meron talagang press, yung panggigipit na magaganap. Then watch, I'm fixing to tell you in a few minutes, watch the third pull. Then see, it will be absolutely to the total loss. But it will be for the bride and the church. Merong magaganap na tinatawag na preaching to the lost. Pangangaralan mo ng judgment yung mga lost. Di ba nag-preach ka, ano pinreach mo doon? Ano ba ang pakikitungo mo sa taong hindi naniniwala? Sabi ng patotoo kanina. Wala, 2 tao lang ang nabubuhay sa mundo. Isa saved at saka isa wicked. Nanlata yun. Nahatulan na yun. Narinig niya ang third pull Can you say amen? Ito na yun tinatawag na preaching to the lost. Ang hindi nakatalaga sa kaligtasan, amen, ay maririnig nila ang tinatawag na pangangaral ng third pull at ang kahatulan sa wala ng pag-asa. Now, dito tayo sa message na yung time ni Noah. The world is again falling apart. 1963, bukas na ba ang selyo? Bukas na. November 27, 1963. And the last name goes on that book. Kasi nabuksan na yung 7 seals. Yung last group of people, tayo yung last name, yung last group. Diba? Last individual, lang tinatawag na 7 church ages. The last name that's been redeemed, that was put on that book, that settles it. He comes to claim what he redeemed. And it might be a strange time. Kakatuwang panahon na ito. Diba? Did you ever think? Naiisip, ito ba'y inyong naiisip? People will go right on preaching. The church will go right on even thinking they're getting people saved. It's too late then. Can you say amen? It's all over. Amen?
See, the message will go to the totally lost. Ang pupuntahan na lang nito mensahe na to ay sa mga taong talagang kompletong wala ng kaligtasan. Kailangan nilang marinig para ano? Para mahatulan sila. Diba? Nanlumo na yon, hindi na talaga tatanggap. Pero ang thinking ng ibang mga tao, maging sa end time na walang clear understanding, let's preach the gospel unto the whole world para sila maging bride. Mali na po yun. Diba? Gospel time para sa mundo is over. Because ang gospel ay para sa bride. Can you say amen? Kaya ang bride na kilala na before the foundation of the world, sila'y included na sa 7 seals. Nang mabuksan ang Book of Redemption, narinig nila yung name nila, automatically, sila ay in. Pagkarinig nila ng plano, ng pagtubos, I'm one of them, Pastor. I'm one of them. Pagkarinig nila ng rapture, I'm one of them. Hallelujah. Oh, glory to God. And the message will go to the totally lost, just like it did in the days of Noah. 7 days in the ark. It did in the days of Sodom. Jesus himself, his third stage of his ministry, he went and preached to the souls that were eternally lost, that were in prison, that repented not the long suffering in the days of Noah. And we don't know what time these things might happen. Amen? Binigyan niya ng pasubali, hindi natin alam kung kailan ito mangyari. 1963 pa po yun. Ano na po tayo ngayon? Blood moon na. Can you say amen? Ano pa yung pinapahiwatig ng mga lunar eclipse, solar eclipse na yan? It is over. Can you say amen? Ang activity nandun na sa fig tree. Diba? Kapag nagbunga na ang fig tree, summer is nigh. Ang summer ay ang tinatawag na pinaka-fifth stage ng tinatawag na God's agricultural plan para sa seed. Can you say amen? Pag summer, total absence of rain. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang tipo. Paano isasaboy sa denomination itong message na to, narinig na nila to. Nakuha niyo, mga kapatid, sa time pa lang ng Pentecostal age ni Brother Branham, pinipreach niya na ang message. Sa water baptism lang, natitisod na, paano pa sa 7 seals? Baptism in the name of the Lord Jesus Christ lang, umaayaw pa. Sabi ni Jesus Christ, yung mga nasusulat nga, natitisod kayo. Paano sa hindi nasusulat? Nasusulat na, mga kapatid. Diba? Letra por letra ng doktrina na pinapaliwanag mo, kinokontra pa. Dinidebate ka pa. Paano na yung hidden things? Paano na yung mga unwritten words, yung 7 thunders, yung 7 seal, na hindi nasusulat? Kaya ito'y para sa bride. Mapalad tayo, mga kapatid. Last hour, nakasama tayo dito sa mensahe. Dahil some of them, people will go preaching on. The church will go right on, even thinking they're getting people saved. Maging mga ibang kasama natin, ganyan ang mentalidad. Diba? Sinong nakaalam? Kasi wala kang kapayagan. Kapag wala kang kapayagan, ang tanong mo, sinong nakaalam? Presuming yun. Diba? Just preach the message. At ang message, sasabihin niya sa iyo kung sino ka. Alam mo, pinlis ni Brother Branham, para makilala ko ang aking kaharap, give me ilang seconds yan, i-preach ko ang message sa kanya, then I will tell you who you are. Ganun, kabilis, mga kapatid. If isi-share ko sa iyo ang message, bigyan mo ako ng ilang minuto habang sinishare ko to, then malalaman ko at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. I don't believe your preaching, Brother Branham. Ano man ang mangyari, I will not believe the message of the serpent seed. Anong sabing gano'n ng prophet? Anyway, anyhow, he is here. Diba? The serpent seed is here. Direkta yun. Siya yun, sinasabihan nun. Diba? Ayaw mo maniwala, ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Walang problema, nandito siya ngayon. Ang isa doon, nandito ngayon. Ang bigat nun, mga kapatid, dinadaan lang ng propeta sa parable.
Pero deret yan. Maging si Jesus Christ, sabi niya, ang isa sa ating kumakain sa ating hapag, ang magkakanulo sa atin. Yan ang son of perdition. Dinadaan niya lang sa parable para hindi matisod yung ibang mga baguhan. Diba? Si Peter nga na pagkamalang son of perdition. Satanas, lumagay ka sa aking likuran. Sabi ng mga alagad, sinabihan si Peter, Satanas. Diba? Si Peter pa yung nag-deny 3 times, titilaok yung manok. Kaya masama ang tingin nila kay Peter eh. Diba? Si Peter pa yung laging may suksok na samurai. Yan pala ang serpent seed, yung pare. Si Judas. Hindi yung mga pare yung sinasabi ko. Yung paring si Judas, kasi religious. Nakuha nyo, mga kapatid? Naintindihan nyo? Kaya, pagdating sa paghahayag ng katotohanan, tinatago ito ng Diyos. Dinadaan niya sa parable. Amen. Hallelujah. Para hindi sila kagad ma-stumble yung mga binhi. Kaya sa time ng summertime, nilagay ko yung quote na Matthew 13. Diba? Pag tinignan mo yung Matthew 13, Panginoon, bunutin na ba namin? Sabay-sabay, pati ang panirang damo, pati ang kasi masyado na nakaka-stumble itong mga panirang damo na to. Pagbubunutin na namin, Panginoon. Sabi ng Panginoon, Matthew 13, wag muna. Madadamay ang mga trigo. Hintayin yung dumating ang huling kapanahon na ang summer. Kasi pag summer, i-harvest lahat yan. Diba? Pakibasa natin yung Matthew 13:30. Diba? Iba-bundle ang tinatawag na tares. Iba-bundle din yung tinatawag na trigo na magkaiwalay. Yung bundle time, nagaganap na yung isa sa World Council of Churches, sa Ecumenical Council of Churches, ECC. Can you say amen? At lahat ng mga religion, binabundle na, kahit before nagpipreach sila na ang HOR ay RC. Ang 666 ay ang tinatawag na Vicarious Filidae. Pero humahalik pa rin sila sa kamay, di ba? Pastor Cinco? Lahat ng mga religious group humahalik sa singsing ng Pope. Pero before, ang preaching nila, against sila sa 666, against sila sa mga system. Pero nakita doon sa picture, sa internet, di ba? Halik lahat. Leader ng Baptist, leader ng Presbyterian, leader ng Pentecostal, halik lahat. Leader ng Seventh Day. Lahat humalik sa ring. Diba? Dahil nauupo siya sa templo ng Diyos at nagpapasamba na parang Diyos. Ang man of sin. Can you say amen? Ano sabi? Let both grow together. Ayan yun, tumubo. Kasi early age pa lang yun eh. Until the harvest, yung summer. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together, pairs the tares. Ang Council of Churches ay reaper din. Ang bride message ay reaper din. Dalawang klaseng reapers. Diba? Isa ay reapers ng good, reaper ng good. Ang isa ay reaper ng bad. Amen? And bind them in the bundles and burn them. But gather the wheat into my barn. In gathering. The next, the 6 is the ingathering of the fruits. Talagang ilalagay mo na sa ano? 'Di ba? Sa safe. Isisecure mo na yung mga bunga kasi baka madamay. 'Di ba yung kamatis, kailan ihiwalay mo doon sa mga bulok? Hindi mo pwede, hayaan mo lang yan hanggang panahon ng hindi pwede madadamay ang mga buo. Kailangang ihiwalay ang mga hinirang. At i-bundle yung tinatawag na mga bulok. Kaya sa sultry season, the latter half na reveal, and the former half, the ingathering of the fruits, then the rapture, the catching away. Yun ang re-represent ng dalawang lupi. Diba? The invisible union of the heavenly bride. Ang ibig sabihin po nung sinasabi ko, ang hindi nakikitang pagsasama ngayon ng nobyo at nobya. Pastor, bakit hindi nakikita? Hindi alam ng sanlibutan na may nagaganap ng spiritual intimacy. Spiritual na pagkakakilala ng babaeng nobya at ng lalaking nobyang makalangit. At hindi alam ng sanlibutan, may union na nagaganap ngayon dito sa lupa. Meron nang tinatawag na, anong tawag dito?
Yan tinatawag na spiritual pregnation ng salita. Diba? Nagdadalang tao ay nagdadalang salita na ang kabiyak. Kagaya ni Mary, meron na siyang binibitbit sa kanyang sinapupunan. Can you say amen? Pag nagdadalang salita na, mga kapatid, ang nobya, diba? Ibig sabihin, meron nang naganap na invisible. May union na between bride and groom. Kaya sa time ng sultry season, ito yung time ng hot season. Alam nyo, yan yung maalinsangang panahon. Diba? Kaya tinawag nilang sultry season, maalinsangan. Yung ganyan ka ng ganyan, sobrang init naman. Yung klima sa Palawan, ganun. Yung mga tabindagat na klima, di ba? Grabing init. Pag August po, September sa Japan, grabing init. Sa panahon dyan, sa Palestine, mainit. Maalinsangan. Yun ay type, yung sultry season ay type ng tinatawag na ingathering of the fruits. Lahat ng tinatawag na binhi, sinaped na. Nakuha nyo, mga kapatid, sinaped na, mga kapatid, spiritually tayo. Nakasafety na tayo sa kapahayagan. Amen? Nilagyan niya na tayo ng boundary of understanding. Nasusundan niyo ba yung mga sinasabi ko? Ibig sabihin, boundary of understanding, hindi ka na pwedeng malihis. Hindi ka na pwedeng maligaw. Amen? Dahil nakatalaga ka na doon sa kaunawaan na yon, di ba? Nasa labas na ang apostasy, sa loob ng bride, wala nang apostasy. Pure bride na ron. Amen? Kaya in-gathering. Di ba? Ginathered na lahat, nilagay sa isang sisidlan. Kaya yung message ni Pastor Cinco, may third Exodus. Ang first Exodus, from Jewish belief, traditional Orthodox Church to Christian. Diba? From tawag dito, Egypt to Palestine. Yun ang una. From Egypt, literal land, to Palestine. Literal land. Yun ang first Exodus. Second Exodus, from traditional Jews, Jewish tradition, papunta dito kay Christ, the real Paschal Lamb, which is Christ. Yun ang second Exodus. Third Exodus, yung mga denomination na nasa traditional belief ng mga denomination na bound for 1,000 years sa spiritual Euphrates River ng mga denomination, ay magkakaroon ng another Exodus, the third Exodus, kapag na-reveal yung 7 seals. Yung latter half ng tinatawag na former rain. Yung latter half ng rain. Nakukuha nyo, mga kapatid, yun ang magbibigay sa atin ng pangatlong pagtakas. Saan? Sa denominationalism. Amen? Kaya ang third Exodus, yun din ang sultry season, the ingathering of the first fruit. Yun din yung fulfillment ng Matthew 13, verse 30, na last days, igagathered ang mga wheat sa kanyang tinatawag na lalagyan at yung mga wicked iba-bundles para sa sunugan. Kaya ang Great Council of Churches, para handa lang yan sa Armageddon, sa sunugan. I-ready yan para sa Great Destruction. At ang bride na nakapasok na sa tinatawag na sultry season, the sixth stage, mga kapatid, ay nakapasok na rin sa rapture. Dahil rapture ay 3 stages. First ay shout. Tama? Shout. Ang shout ay first stage ng rapture. Kaya yan ang reason kung bakit ang denomination, they will miss the rapture. Sino ang shout nila? Wala silang shout. Ang shout nila, hindi prophet. Diba? Ang sumisigaw sa kanila, pastor lang. Evangelist lang. Ang aming pinakamamahal na evangelista, hindi iyon ang may dala na mensahe ng shout. Ang may dala na mensahe ng shout ay isang propeta. Tama? Kagaya ni John the Baptist. Can you say amen? Si John the Baptist ay prophet. Inihanda niya ang daraanan ng Panginoon, may shout. Sa first coming of the Lord, may shout. Sa second coming of the Lord, may shout uli. At ang shout sa second coming of the Lord
ay walang iba, propeta. Come out of her, my people. Can you say amen? Kaya sa ingathering ng tinatawag na fruit, para sa rapture, pumasok na tayo sa tinatawag na first level. Shout. Can you say amen? Malinaw na nakabukod ka na sa curse. Tama, mga kapatid, nabaptize ka na sa tamang bautismo, na-reveal na sa iyo ang tamang Godhead, naunawaan mo na ang mystery ng tinatawag na iniquity at ng tinatawag na redeem. Nakita mo na ang difference ng two spirits in the framework of Christian church. Nakita mo na doon sa tinatawag na frameworks. Yung dalawang espiritong gumagalaw, mali at tama, na-identified mo na. Yan, nagpapastor-pastoran. Diba? Hindi tunay na pastor, nasa message. Nakita mo na yung two spirits within the range of this message. Kasi yun ang pinakamabigat eh. Madaling sabihin, denomination ay, ano yan, mark of the beast. Pero within the range of the message, merong two spirits gumagalaw. Diba? Pinipreach ba ng iba to, Pastor Cinco? Within the range of the message. Kasi pinipreach lang natin, no? Come to the message. Come to the message. Pagdating mo sa message, natisod ka pa. Walang pinagbago. Parang denomination din pala yung mga ibang elder dyan sa message. Yun ang reason. Kaya sabi ni Berba ng within the range of the message, merong two spirits na gumagalaw. Hypocrite, true believer, pero isa-separate yan dito sa time ng sultry season, the ingathering of the fruits. Nakuha niyo, mga kapatid? Kaya, dito sa atin, okay lang. Ayaw sa revelation natin ito, it's okay. Because this is the ingathering of the fruits. Ang magmamahalang sa revelation na yan ay bride. Outside of the elected bride, they will persecute, they will reject this message. Dinala natin yung blood moon sa kanila ron. Revival sa body. Lahat. Copy, USB, ang dami. Dahil yun, ang napapanahon, napipintong mensahe. Diba? Ito dapat ding marinig. Na merong tinatawag na 6 stages ng agricultural plan ng Diyos para sa bride. Can you say amen? Kasi po, pinaglalahok-lahok yan. Sowing time, harvest time, pinaglalahok-lahok. Hindi po pwede. May kanya-kanya yang season. Kinausap ko yung isang farmer, Pastor Oscar. Pastor Oscar, parehas ba ang sowing time at ang harvest time? At ang gleaning time? Hindi, Pastor, magkakaiba. Magsasaka kami. Ang sowing time, ito'y panahon ng tinatawag na paghahasik ng butil. Wala kang aanihin doon. Unripe season yun. Tumubo na. Hindi mo pa rin pwedeng anihin. Gatas pa yun. Sabi sa message, unripe season. Nakukuha niyo, mga kapatid? Dumating ang harvest time, message ng 1963, iba naman yun sa gleaning. Gleaning is the ingathering of the fruits. Diba? Winnowing time ay iba rin. Pagtatahip. Ibang stage din yun. Kaya, itong panahon natin, panahon din ng pagtatahip at panahon din ng tinatawag na pamumulot. Sa panahon ng pagtatahip, paghihiwalayan. Paghihiwalay ng ipa at ng trigo. Paano magaganap kung hindi mo pipreach itong third pull? Lahat kaibigan mo, politiko. Diba? Kung gusto mong i-preserve na lahat ng end-time kaibigan mo, mamulitiko ka. Yun ang sekreto. Mamudmud ka ng pera at impluensya, lahat kaibigan mo. Pero wala mapupulpil doon na winnowing. Sabi doon sa quote, this is winnowing time. Okay? Paki-plus nga, kung maunahan mo ako. Winnowing time. Yung panahon ng tinatawag na pagtatahit. Tama ba yun? Pagtatahit. Type mo na lang, Brad, winnowing time. Gleaning and winnowing. So sa time ng winnowing, nandiyan na? Isa lang. Okay. If they could rejoice when the harvest begin, kung natuwa sila kapag nagsimula ang pag-ani,
What ought we do now when the harvest is over? Anong gagawin mo kung ang pag-ani tapos na? Winnowing time is here now. Hindi ako nagsabi yan. Yung message. Ang panahon ng pagdadahip ngayon ay nagaganap na. Is here now. Separating the chaff, see? This is the time. Then how can you hold your peace without blasting it out just exactly? Kung ang pangangaral mo laging love, 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 joy, 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 peace, 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 prosperity, 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 walang maghihiwalay. Diba? Wala kang binablasting out, wala kang pinapuputok. Kailan may pinasasabog ka? Can you say amen? Kaya ang message ang tinatawag na winnowing, kailan may expose ka, Pastor Cinco. Boom! Oh, ano yan? Diba? Maano sila, mamangha. May ibinlas na mensahe. Paano daw magaganap ang winnowing time kung walang blasting it out? This is the winnowing time, yes sir, when you beat the husk of the wheat. That's exactly right. Paano mo maihiwalay yung ipa at saka yung trigo kung gaganyan-ganyanin mo lang yung tinatawag na wheat? Sayang, husk. Mapapakinabangan ka rin. Ano? Para ano? Panggatong. Diba? O ipa, sayang. Huwag ka munang humiwalay. Hindi pa kami matured sa word. Golden brown na eh. Pag golden brown na, ihampas mo na yon. Diba? Bibitaw yung tinatawag na wheat. At maghihiwalay yung tinatawag na panirang damo at saka yung trigo. Kaya sa message sa atin, sa uling panahon, hindi bine-baby. Hindi ini-spray-sprayan. Baka mamatay, pastor, kaya nilalagyan ko ng mga diba? Hindi mo raw kailangan babyhin ang seed sa time na to dahil ito ay harvest na. Ito'y winnowing time na. Kailan ihampas mo? Aray ko, pastor! Ang sakit naman na mensahe, yun daw yung winnowing time. Separation time ng ipa at ng trigo. Bibitawan mo na yung mga mensahe na pang-rapture na. Diba? Yung iba parang ayaw pa ng winnowing. Pinatatagal nyo ang panahon. Can you say amen? Dahil sinabi ng message, it's winnowing time now. Ang sabi ng iba, no, it is sowing time pa rin. Bahala ka. Sige, sowing time, ha? Diba? Ang bride ay naka-ready na, papasok ka doon sa mensahe na sila'y mangangaral at mag-iisip na ito'y sowing time pa rin. Pero it is over. Can you say amen? Ang denomination na ipangaral na sa kanila si Jesus. Na ipangaral na sa kanila ang gospel. Sa mahabang panahon. Na i-preach na sa kanila ang Pentecostal gospel. Maging ang baptism in the name of Jesus, laganap na sa buong mundo. Godhead, laganap na ang mga tinatawag na pasimulaing turo. Pero itong panahon na ito, this is winnowing time. Amen. You beat the husk of the wheat. That's exactly right. This is the time when it's coming. What? The coming of the blood moon. The solar eclipse. The total absence of the sun. Can you say amen? The presence of the sun to the earth. Solar eclipse. The total absence of the presence of moon. Lunar eclipse. Nagiging dugo na. Diba? This is the end time. Sinabi po ng Lucas, mga kapatid, na sa araw ng pagbabalik ng anak ng tao, ang buwan ay magiging dugo. At ang araw ay magiging kadiliman sa araw na yan ng pagparito ng ating Panginoon. Ito na kayang 2014 and 2015? Ano na kaya yan? Yan ba'y para sa Israel lang? Okay lang din kung yan ay para sa Israel dahil may connection tayo dyan. Pero kung yan ay para na rin sa atin para umalis sa mundong ito, it's too late. Can you say amen? Magkukrusada ka ng napakalaki. Nakakala mo marami pang magtataas ng kamay at gagaling sa iyong prayer. It is over. Meron akong last quote.
nababasahin. Ewan ko kung ito yon. Tingnan ko sandali. Yan. Mukhang ito nga. Yung word na sultry. No matter what, you must look at what. You must respect God regardless of what He does. He knows what He's doing. Did look bad? Children suffering, people suffering, cattle dying, sheep dying, no water, nowhere. The night was not hot and sultry. The sun was as bright as brass in the skies, judgment time. Through the daytime, for 3 years and 6 months. And Elijah, setting up on the mountain, said, not even dew will fall till I call from it. That's right. Oh, how they hated him. So, tinipo, mga kapatid, yung sultry season, mga kapatid, sa judgment season. Amen? Tinipo siya sa tinatawag na judgment season. Another. Only about 2 weeks ago, I was in Miami, where everybody was in swimming, and then come here, but someday all the curses of the earth will be lifted when Christ become king. And then we'll have no more cold weather or hot, sultry weather. And God's people shall rule and reign forever on earth. So sultry is hot season. Ito yung tinatawag na panahon ng tinatawag na maalinsangang panahon. Hallelujah, na andya dyan ang lahat ng mga karamdaman, spiritually speaking. Amen. People suffering, cattle dying, sheep dying, no water nowhere. Ito yung panahon na tipo kay Elijah na merong tinatawag na famine, drought, pestilences, war, diba? At marami pang mga disturbances, diba? Chemtrail, mysterious diseases, diba? Ano pa yung mga nag-appear sa air? Yung tinatawag na HAARP technology. At marami pang mga hiwagang nagaganap, yung wonders of science na nagaganap sa ating kapanahonan. Yan na yung panahon ng tinatawag na sultry season. The end time is here. Amen? Ito na yung closing days of time. I hope, mga kapatid, ay mag-devote tayo ng ating spare time. Kaunti na lang yan. Para sa ministry. Ibigay natin ang full strength natin kay Lord. Diba? Ang ating buong panahon, buong pagmamalasakit, buong pagmamahal sa mensahe. Amen? Buong time. Kumbaga sa last gear na to, itodo mo na. Ito na yung huling pag-akyat. Diyan mo na talagang ito todo yung natitirang kapangyarihan, 'di ba? Yung tinatawag na torque ng engine para makaahon. Ito na 'yon, mga kapatid. Hindi ka na pwede ritong mag-neutral. Hulog ka doon sa baba. Huwag mo na aalisin 'yan sa first gear. 'Di ba? Huwag mo na alisin ang paa mo doon sa silinyador. Parang Cannon Road na 'yan. Ganun na. 'Di ba? Wala ka ng ibang aapakan dyan, kundi yung tinatawag na silinyador. Dahil ang dulo niyan, rapture na. Nasa peak na tayo. Pag nasa peak na, puspusan na yan, mga kapatid. Amen. Do you love Him? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Meron silang 6 vegetational plan sa Israel, sa Palestine, na tipo pala sa ating kapanahunan ngayon na nagaganap sa bride. Can you say amen? Nakita natin yan. Nakita ng bride yan, mga kapatid. Bakit nilagay ni Barbanam yun? Diba? Sa books niya, sa research niya. Dahil may kaugnayan yan sa atin. Oh, hallelujah. Kaya napakahalaga po ito para hindi tayo ma-mix up ng kapanahunan. Diba? Alam mo ang day at ang iyong mensahe. Sabi niya, you must recognize your day and its message. Dahil matindi po pag hindi mo alam kung anong panahon ka nabubuhay. Isa pong malaking kalituhan yun. Diba? Pag napagkamalan mo na ito'y panahon pa ng hapon, you are lost.
Di ba yung mga panahon doon sa Olongapo, nasa Sambales yung hapon, haba na ng balbas, nagtago sa yungib, alam niyo istorya. Di ba? Tuwing gabi, lumalabas, ninanakaw yung mga manok sa kapitbahay, yung mga damit, nawawala yung mga manok ng kapitbahay. O baka kinain ng aswang yung mga manok. Then na-discover nila sa yungib, merong hapon. Siya pala yung aswang doon. Kikain yung manok niya, pinta nila yung diyan sa sitaw na po, pinta nila. Di ba? Nagsagot. Yan ang pangalan mo, sumagot. Di ba? Sinabi sa kanya, di ba? War time is over. 50 years ago. Oo, sabi ng hapon. 50 years ago. Yes! Diba? This is 21st century. Hayop niya na. Survival na. Magawa mga hindi mo. Pagkirin sa sarili mo at sarili mo. Hindi ba may bubuo? Cellphone sa akin to. Sige, una mong naman cellphone. Pagkita ng hayas ang ano. Yellow. Nokia yun eh. Tigas nun yung battery nun. Ang laki. Nung lumabas yun, proud na proud ako. Nakasuksok pa rito. Wala pang ibang cellphone eh. Marami sabi niya, nakita parang okay. 6 months late, binenta ko, natulugan ko. Bilalas na sarili. Tapos siyang rap siya. Kapag mo sa luteng, alis na. Pag sa'yo, noong panahon niya, sa panahon nila yun, when the is over, brother. Panahon to na tinatawag na high-tech. Kasing nipis na lang ng papel yung mga cellphone ngayon sa panahon na to. Diba? Then, mahihiya ka. Magre-repent ka sa sabi mo, the seal of this age is to say, I am wrong. Tatapon mo na yun. Wala nang silbi tong mga analog na to. Spiritual speaking, na patunayan mo sa panahon, level na po. Pipigil po na tinawag na harvest time sa Revelation na mabuksan ng 7 seals. Narinig na object. Diba? Names written in the Lamb's Book of Life pala ay 7 seals. Hindi siya literal na talaan ng pangalan ng tagal nun. Ang Diyos, magpinitong nations. Yung isip niya, yun ang Lamb's Book of Life. Yun ang record ng lahat ng bride. Pag narinig mo mga mensahe niya, yun ang iyong name. Pag narinig yan ng denomination, sabi, hindi yan ang aming name. Kaya hindi sila magtataas ng kamay. Ang bride lang, mga kapatid. So, all glory to God. Ito natin yung na ipag-pray ang pag-iingat ng Panginoon sa trabaho ni Sis Abigail, sa destino sa Baguio. Okay, pag-pray natin Sis Abigail. Gaba, Tils pag-aliya ng Taiwan. Pray po ako ni Lord ng wisdom sa final test ko. Sister Ruby Rosto. Okay. So, yun po ang mga prayer request. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Pagpuri tayo. Glory, hallelujah. Anong awit yan? Awitin natin yan. Thank you, Lord.
Praise Him. Worship. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We were wandering uncertain, couldn't find a place in this world until we came into the house of God's friend. Broken His righteousness, justified by faith, redeemed by perfect love, and covered by His grace, to bring to pass this glorious mystery, the Holy Son of God, chosen and elected to build the house of God, chosen and elected, we are. Hallelujah. Worship Him. Here we stand, you die, awakened to the reality of who we are. As we journey through the book of Ruth, we have seen ourselves unveiled before our own eyes. We met our kinsman redeemer, the mighty one who will Amen. pay the perfect price to bring us back to Him again. We are robed in His righteousness, justified by faith. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Chosen and elected to build the house of God. Chosen and elected, we are. What a day of revelation that has dawned on you and me. Thank you, Lord. It's Hallelujah. the moment Worship we Him. have been waiting Praise for. Him. The year of Hallelujah. Jubilee. Glory. And now we cease to labor. For Him we have found rest. Now arise and see your reality. You are the chosen and elected of God. From His righteousness, justified by faith, redeemed by Glory. Hallelujah. glory. Amen. To bring to pass this glorious mystery, the Holy Son of God, chosen and elected in the house of God, chosen and elected, we are. Amen. Ay po'y manalangin. Glory to God. Glory to God. Let's bow our head. Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, marami pong salamat sa lahat ng mga information, sa lahat ng mga revelation na inunfold mo sa aming kalagitnaan. Lord, sa pamamagitan ng iyong mga promises na to, ay binigyan mo kami ng pananalig, pananampalataya na i-claim, i-possess ang lahat ng aming mga prayers, ang lahat ng iyong mga pangako para sa amin. Kagaya, Lord, ng makakarili, yung mga nabigyan sila ng kalakasan. Hallelujah. Asat sa trabaho ni Julius, papuntang Taiwan. Ang kalooban mo po ang mahayag at ang pag-iingat mong Sumakanya, gayon din, Panginoon, kay Ruby Rose, papuntang
sa kanyang examination, final examination. Bigyan mo siya ng wisdom and knowledge, Lord. Ganun din, Lord, kay sa biyahe sa Baguio ng aming kapatid na Noemi, ay bigyan mo siya ng kalakasan at pag-iingat at proteksyon sa kanyang pangingibang bayan, Panginoon. Grant it, O Lord. Si Abigail, hallelujah. Gabayan mo, Panginoon, si Abigail sa kanyang destino sa Baguio. At lahat ng unspoken prayer request, Lord, ay ipagkaloob mo po sa bawat isa. At maging sa gawain, mamaya sa veterans, ay gabayan mo kami at patnubayan. In the name of the Lord Jesus Christ, we give you back all the praises and glory. Amen and amen. Palakpakan